Ito, I have to tell the truth. Pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention. Pero kailangan malaman ng taong bayan. Kasi si Pastor, ang trust po niya sa AFP, no? Well, it was really a surrender, no? It was really a surrender kasi hindi naman talaga siya nakita ng mga pulis, no? Right after nung meron kasing text message from a high police officer na gloves off na daw at kung sino mang haharang dadakpin. Ako meron nang designated na police officer na dadakpin, no. Worried na worried si pastor noon because he did not want the situation really to escalate, and he wanted to check on his people and whether ito version lang talaga ito sa katotohanan, ha, na he had to check on his people. So galing sa bundok, no, whether you believe it or not, pumasok siya ulit dun sa compound to check on his followers, and he informed them, no, na he has to surrender, this has to end, no. And ang kapakanan daw ng kaniyang mga miyembro ang pinakaimportante, no. And he even checked on his people. Kaya yung sabi ni General Torre na nandyan lang yan si Pastor, naglalakad-lakad lang yan. Hindi yung totoo until what you call this, September 7 onwards. Kasi nalaman ko nga yung what you call this, na nandyan na sa loob si Pastor September 8 kahapon lang morning, no? And that's the truth about it, no? So he decided to surrender to end the what you call this, not to worsen the situation further. May namatay na, marami nang nasugatan, yung kanyang cathedral na desecrate na, yung kanyang yung GMC na turn into a mining operation na, no. Marami ng mga sasakyan ng affiliate companies at maski walang kinalaman na confiscate na, no. So sabi niya, this has to end, and he had to explain to his leaders, no. So yun, it was really a surrender. Hindi po yung, maski naman po yung PNP ay nag-acknowledge po niyan, no. We operationalized yung na pag-usapan namin kasi ang tumulong talaga namin noon, no, at saka hanggang ngayon si General Silo, no. And yung mga mga sabi niya sa amin, no, kasi matino na tao at honorable to si General Silo. General Silo trusted him, but of course since he is a member of the PNP, we had to eto katotohanan lang talaga, ha. We had to contact the Philippine Army, no. And meron pong nag-go between sa amin, yung akin pong gwapo na kliyente, yung gobernador po ng Davao del Norte. And then nagpatulong ako sa kanya, and he was able to connect me to the ISAF po, yung ISAF, no. Ito, I have to tell the truth. Pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention. Pero kailangan malaman ng taong bayan. Kasi si Pastor, ang trust po niya sa AFP, no? So, yun, nagkita kami ng mga opisyal ng what you call this, ng ISAF, and then si Colonel Cabading, si Colonel Ruiz, and then ang napag-usapan kasi hindi talaga po pwede na yung arresting officer ay yung maggawa ng mga paperworks ay AFP. So we had to contact yesterday, si Colonel Ruiz had to contact General Macapas po. And then General Macapas had to coordinate with what you call this, with the higher ups, no, and General Francisco, no,
And then meron pa siyang mga tinawagan po. So yun na po ang nangyari. We had to wait for the yung aeroplano C-130 from Manila kasi tinawagan ni Colonel Ruiz yung what you call this, yung aeroplano, yung kanyang boss po at who was also a very good man, no, or who is a very good man at nakarating po dito. Alam ko ayaw nila sabihin ito pero pasensya na po. Kailangan sabihin kaya para malaman ng taong bayan yung katotohanan. And then yun na, pumasok na kami sa loob at nag-usap si General Macapas and Colonel Ruiz dun sa loob together with me kay Pastor at umalis kami sa compound at sumakay ng C-130 at papunta po sa Camp Crame. Ang isang usapan sana ay ayaw na namin ng away. Gusto lang namin media blackout sana kay para malagay sana in proper perspective. But then again, nag-request si General Macapas for just one picture para ma-submit naman sa kanyang higher ups, no? And nagpa-unlock po kami doon sa nasa aeroplano na kami before mag-take off, no? Isang picture lang. So pinadala ni General Macapas sa kanyang head po, no? So si General Marbil ata yun kasi parang nandun ata sa United Arab Emirates. So pinadala. So while while we were about to take off, katabi kasi kami ni Pastor, nagkapag-usap kami and yun nga sinabi niya hindi ko na talaga matiis yung kanyang mga miyembro sa kanilang mga sufferings and he did not want the lawless violence to expand further. And he wanted to end it and he wanted to do the ultimate sacrifice. So after September 7, no, I don't know how he did it. Pumasok siya doon and then he met his he met his leaders, no. So as to how he did it, hindi na ako nagtanong po kasi hindi kami makipag-usap masyado kay nasa gilid ko si General Macapas, no. Sunod kasi kami naka sit down po doon sa malaking C-130. First time ko po sakay ng C-130. So yun, ang buong katotohanan po ay hindi po siya naaresto. Ilang beses na po bumabalik-balik sa Senate investigation. Na-emphasize ko nga na ang paborito na i-inspect na since day one noong August 24, 25, 26, 27, 28, yung Bible School, no? At saka yung SMNI Studio, yung JMC, at saka yung Cathedral. Pero hindi talaga nila nakita si Pastor. So, nung pagbalik niya, nung September 7, doon kami sa likod, no? Nagkita po ni Pastor. Yun po ang buong katotohanan po. Na nga ho, nag-post si Abalos na sumuko na daw si Pastor Kibuloy. Hindi po totoo yun. Ang totoo po niyan ay hindi po sumuko sa PNP kasi pinalalabas nila na nahuli daw or kung ano-ano man ang sinasabi nila. Hindi po nahuli ng PNP, hindi po sumuko sa PNP. Ito po yung sumuko sa AFP, sa sundalo. Okay? Particular na sa ISAP. Okay? So ito po linawin natin. Ang ISAP po kasi pag nagtrabaho yan, tahimik yan. Sa kanila sumuko si Pastor Kibuloy at sila po ay isosurrender po nila sa kapulisan bilang ukautusan ng korte. Kasi tandaan po natin, ang mga sundalo ay hindi po pwede makialam sa pagdating sa mga korte-korte. Dapat po nag-i-implement yan ang pulis, ang PNP. Kaya nga po ito lang, ay paalala lang po, lalabas dyan, bida-bida na naman si Abalos, bida-bida na naman si Marbil, at siyempre ang yawang si Torre, bida-bida na naman. Pero isang ang katotohanan dito, napahiya po si Torre.
Malinaw po, napahiya si Torre at yan po ang sinasabi ng mga taga KOJC. Kaya nga sinasabi natin, tagumpay. Tagumpay po. Anong ibig sabihin nun? Tagumpay in a sense na totoo ang sinasabi ng mga taga KOJC. Hindi po nagtatago sa loob ng KOJC si Pastor Quiboloy. Sumuko po siya sa AFP, sa ISAP. Again, tahimik po ang ISAP na hindi po nila i-claim yan, hindi po nila sasabihin yan dahil po sila ay simple lang magtrabaho. Pero kaya nga magandang nangyari kasi po sa ISAP, hindi ho, ang mga taga-ISAP po kasi mga profesional. Yan po ay mga talagang nakita natin, hindi po dumanak ang dugo dahil sa kanila po dumaan. Pero kung kay Torre yan, o di kaya kay Marbil, naku po, kita nyo naman kanina, 10,000 ang pinadalang mga kapulisan. Kung sa kanila po yun, malamang sa malamang, gulo na ho ang nangyari, madugo na ho. Ganyan to ang tanong ng iba. Sandali. Di ba dahil sa pagpe-pressure ni Torre, kaya sumuko si Quiboloy, si Pastor Quiboloy? Hindi po. Planado na po yan. Sigurado ako, hindi ko pa po alam, sigurado ako na yan po ay planado na ni Pastor Quiboloy. Malamang sa malamang, hindi ko po ito personal na kaalaman ha, malamang sa malamang ay meron na po silang kasunduan before ng AFP o ng ISAP. Hindi natin alam. Pero for sure, sabi nga ni Pastor Quiboloy noon pa, hindi naman niya tatakbuhan ito. Sinasabi niya, sa tamang forum lang, sa tamang mga tao lang. Ang problema po kasi ngayon, kung dumaan po sa PNP yung pagsuko, hindi natin alam kung saan idediretso si Pastor Quiboloy. Di ba sinasabi niya, mga Amerikano ang gustong magpahuli at Amerikano ang nag-utos sa kapulisan natin? Malamang sa malamang, kinuha na po siya at dinala na sa Amerika. Kaya nga po sumuko na lang sa sundalo. Sigurado, meron na silang kasunduan na hindi sila isusuko sa Amerikano. Yun lamang po ang gusto ni Pastor Quiboloy. Ibig sabihin, tagumpay po yung pinaplano ni Pastor Quiboloy na harapin ang kaso sa Pilipinas. Hindi yan ang issue. Ayaw lang niya na sa Amerika. Kasi sa Amerika, alam naman natin kung anong gagawin sa kanya. Malamang sigurado, baka palabasin na tumakas, na nanlaban, dahil gusto siyang mawala ng Amerika. So ganito ang nangyari, kaya tagumpay ito para kay Pastor Quiboloy. Dahil palpak po ang lahat ng intel nito ni Torre na nasa loob ng KOJC. Palpak po lahat ng pinagsasabi niya, lahat ng paghuhukay niya, palpak. Totoo lang, nakakatawa siya kasi ground commander na walang kaalam-alam. Mantakin mo sabihin niya sa press, wala po akong alam dyan, kay Abalos, tanungin, o kaya tanungin nyo lang spokesperson ng PNP. Ibig sabihin, hindi po siya kasama doon sa inner circle na nag-uusap. Ganun Torre, walang kaalam-alam sa nangyayari. Kita mo naman, pahiyang-pahiya ka dyan, wala kang kaalam-alam. Ibig sabihin po nun, isa kang payaso o clown, di ba? Tama ba ako? Tagalog ng clown is payaso. Ganyan ka lang dyan sa PNP, isa ka lang clown, isa ka lang katatawanan, isa kang araw-araw na opisyal na nagsisinungaling. Ikaw ang pinakapalpak na opisyal sa PNP. Binaboy mo ang imahe ng PNP dahil sa iyong walang kaalam-alam na intelligence. Mantakin mo, dinala mo lahat ng resources dyan, ginastusan mo ng kung ano-ano, yung pala wala dyan sa loob. Anong tawag sa'yo? Katatawanan, isang payaso, isang clown. Hindi mo alam kung asa nangyari yung pagsuko. Di ba? Mas nalaman pa natin. Ako po, ewan ng information natin na sa ISAP sumuko si Pastor Quiboloy, sa AFP, at eto abangan ninyo sa mga balita, hindi po palalabasin na sa AFP siya sumuko, hindi po palalabasin sa ISAP siya sumuko. Kasi gustong maging credit ni Abalos ito. Dahil alam naman natin si Abalos tatakbong senador. So palalabasin nila kay Abalos sumuko. At ang AFP, tahimik po yan. Hindi ho yan magsasalita, professional po yan, lalong-lalo ng ISAP. Pag nagtrabaho sila, tahimik, hindi ho sila yung tipong nag-e-epal-epal.
So, ito ho'y A1 information. Hindi po sa PNP sumuko. Mahalaga po ba ito? Ito ba ay masasabi nating success? Ito po ba ay kaninong tagumpay? Hindi po ito tagumpay ng PNP. Uulitin natin. Ito po ang wish ni Pastor Kibuloy simula pa lang noon. Gawan siya ng sulat, gawan ng parang kasunduan sa gobyerno na hindi siya isusuko sa Amerika. Dahil siya ho ay handang humarap basta sa justice system ng Pilipinas at hindi sa Amerika. Yan po yung kanyang pinaninindigan. Justice, dito lang ho sa Pilipinas, sa korte ng Pilipinas, wag sa Amerika. At malamang sa malamang, ito'y aking opinion lamang, ito'y hindi pa facts, na mayroon na pong kasunduan si Pastor Kibuloy. Hindi ko alam kung kanino, pero malamang kaya po siya sumuko dahil yun po ang kanyang inaantay na parang kasunduan. So sa tingin ko yun